Noong Enero 2026, pumasok sa panahon ng tagtuyot ang lalawigan ng Bukidnon sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, unti-unting nabibitak ang lupa habang ang hangin ay puno ng alikbok at amoy ng tuyong halamang nasunog ng init. Sa gitna ng lalawigang ito ay matatagpuan ang lungsod ng Valencia na kilala bilang isa sa mga sentrong pangkalakalan ng Bukidnon. Bagamat masigla ang lungsod, ang karamihan sa mga nakapaligid na lugar ay nananatiling malawak na lupang sakahan. Dito matatagpuan ang mga pamayarang kilala sa pagtatanim ng pinya at tubo, mga tanim na matagal nang naging bahagi ng kabuhayan sa rehiyong ito. Para sa mga dayuhang turista, ang malalawak na tubuhan na sumasabay sa ihip ng hangin ay tila isang napakagandang tanawin. Isang dagat na lunti ang halaman. Ngunit para sa mga lokal na naninirahan dito, lalo na sa isang liblib na barangay sa labas ng Valencia, ang tubuhan ay may mas madilim na kahulugan. Noong Huwebes ng ika-8 ng Enero 2026, mabigat ang atmosfera sa komunidad. Hindi ito dahil sa init o tagtuyot, kundi dahil sa isang dalagitang nawawala sa loob ng 48 oras. Bandang 10:30 ng umaga, nagsimulang magtipon ang isang search and rescue team. Hindi lahat ng kalahok ay propesyonal. Kabilang dito ang mga barangay tanod, mga pulis, mga kamag-anak ng nawawala at dose-dose ng mga kapitbahay na kusang loob na tumulong. May dala ang bawat isa ng mahahabang patpat at mga bolo na gagamitin sa pagtabas ng daan sa loob ng makapal na tubuhan. Iisa lamang ang kanilang hinahanap, si Jennifer Encarnacion na kilala rin bilang Jennifer, isang 15 anyos na dalagita. Si Jennifer ay isang grade 9 student sa isang pampublikong paaralan sa Bukidnon. 2 araw bago nito, noong ika-6 ng Enero. Matapos ang klase, siya ay hindi na nakauwi. Para bang bigla na lamang siyang naglaho sa kanyang karaniwang dinaraanan pauwi mula sa paaralan. Hindi basta-basta ang isinagawang paghahanap. Ayon sa kanyang ina na si Dina, sa gitna ng mabagal na usad ng investigasyon, napilitan ng pamilya na dumulog sa isang albularyo, isang bahagi pa rin ng tradisyonal na paniniwala sa ilang kanayunan sa Pilipinas. Bagamat hindi kinikilala ng makabagong agham ang ganitong pamamaraan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, anumang posibleng sagot ay pinanghahawakan. Ang ibinigay na pahayag ay malabo ngunit tumimo sa kanila. Hindi raw nakalayo ang bata. Nasa tubuhan lamang siya sa isang dinaraanan bilang shortcut, nakahandusay at hindi na makagalaw. Ang tinutukoy na shortcut ay isang makitid na daang lupa na ginagamit ng mga estudyante upang makatipid ng oras imbes na dumaan sa pangunahing kalsada. Walang ilaw trapiko rito, walang CCTV at sa magkabilang panig ay mga halamang tubong may taas na halos 3 metro na nagsisibing natural na harang. Eksaktong 11:00 ng umaga, naghiwa-hiwalay ang mga rescue team sa hugis abaniko na may pagitan na humigit kumulang 2 metro bawat isa. Sa gitna ng tubuhan, paulit-ulit nilang tinawag ang pangalan ni Jennifer, ngunit tanging kaluskos na mga dahon na hinahampas ng hangin ang sumasagot. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, napansin ng ilang veteranong barangay tanod ang isang kahina-hinalang bahagi ng tubuhan na may layong humigit kumulang 100 meters mula sa dirt road. Ang mga tubo rito ay hindi natuwid ang ayos na tila may bahaging tumabingi. Ang damo sa lupa ay halatang paulit-ulit na natapakan at kinaladkad. Sa malambot na lupa, malinaw ang isang hukay o bakas ng paghila na hindi maipapaliwanag bilang gawa ng hayop. Para sa kanila, ito ay malinaw na bakas ng kilos ng tao. Maya-maya lamang, may sumigaw mula sa gawing kaliwa ng grupo. Agad naman na nagtipon ang lahat sa direksyong iyon. Sa loob ng masikip na bahagi ng tubuhan, sa lugar na halatang sinadyang patagin, bumungad sa grupo ang isang puting tela.
Isa itong puting pang-itaas na uniforme na puno ng lupa at tuyong may itim naman siya, ang uniforme ng paaralan ni Jennifer. Nang alisin ang mga huling takip, tumambad ang isang katawan ng tao na nakahandusay sa lupa. Ang baluktot na posisyon nito ay tila palatandaan ng matinding pagkikipagbuno. Batay sa pangangatawan, kulay ng balat at uniforme, agad nilang nakilala ang dalagitang 2 araw nang nawawala. Ngunit sa paglapit ng mga rescuer, sila ay nanginig sa sindak. Hindi buo ang katawan, kundi nawawala ang ulo ng biktima. Agad na pinalawak ang lugar ng paghahanap. Ilang metro lamang ang layo. Sa pagitan ng mga tuyong dahon at ugat ng halaman, natagpuan ang nawawalang bahagi na basta na lamang itinapon na bahagyang natatakpan ng damo at buhok. Ang paraan ng pagkakahiwalay at pagtatapon ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Hindi ito basta pinaslang. Ang pagpugot ng ulo ay madalas na sumisimbolo ng matinding galit, parusa o sinadyang pagpapahiwatig. Upang mas maunawaan ang kwento, balikan natin ang simula. Noong ika-6 ng Enero 2026, 2 araw pa lamang ng klase matapos ang bakasyon ng bagong taon. Para sa isang 15 anyos na tulad ni Jennifer, ito sana ay isang karaniwang araw na puno ng inaasahan. Siya ay nagmula sa isang ordinaryong pamilyang manggagawa. Naghiwalay ang kanyang mga magulang, maagang umalis ang ama at kalaunan ay muling nag-asawa ang kanyang ina. Gayunpaman, taliwas sa inaakala ng marami, hindi wasak ang kanilang pamilya. Lumaki si Jennifer sa pangangalaga ng kanyang ina at ng kanyang mga nakakatandang kapatid na babae. Sa mata ng mga kapitbahay at guro, siya ay may medyo komplikadong personalidad. Para sa kanyang mga ate, isa siyang makulit ngunit mapagmahal na bunso. Ngunit sa labas ng tahanan, sa paaralan at sa harap ng mga kaklase, siya ay tahimik, mahinhin at medyo mahiyain. Si Jennifer ay maganda kaya't siya ay nanalo sa isang patimpalak sa paaralan at kinilala bilang isa sa mga school beauty. Gayunpaman, hindi siya naging sentro ng atensyon dahil dito. Ayon sa kanyang kapatid, medyo boyish siya at hindi mahiling makipaglandian. Wala siyang nobyo at ang kanyang pamumuhay ay simple at diretso, paaralan at tahanan lamang. Sa paaralan man o sa tahanan, sanay si Jennifer na tumulong. Kapag wala siyang klase, madalas siyang nagbabantay at tumutulong sa maliit na tindahan ng kanilang pamilya. Noong umagang iyon, maayos ang suot niyang puting uniforme at dala ang kanyang bag nang magpaalam siya sa kanyang ina bago pumasok sa paaralan. Walang sino man ang nakakaalam na iyon na pala ang huling pagkakataong lalabas siya ng bahay ng buhay. Bandang 4:30 ng hapon, tumunog ang kampana ng paaralan. Sa gate, nagpaalam si Jennifer sa kanyang mga kaibigan bago tuluyang umalis. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, napansin siya ng may-ari ng isang maliit na tindahan. Ayon sa alaala nito, ang dalagita na nakasuot ng malinis na uniforme ay bumili ng ilang merienda at naglakad pa uwi habang kumakain. May 2 ruta si Jennifer pa uwi. Ang una ay ang mas malapad na kalsada na paikot at mas matao. Ang ikalawa ay isang shortcut na dumaraan sa masukal na lugar na kilala bilang Ganja Forest. Isa itong dirt road, hindi sementado at ang magkabilang gilid ay puno ng makakapal na halaman. Sa rutang ito ay nakakatipid sila ng 15 minuto hanggang 20 minuto sa biyahe. Dahil nagmamadali siyang makauwi upang makatulong sa tindahan, natural para sa kanya ang piliin ang shortcut. Ayon sa kanyang nakagawian, dapat ay 5:00 ng hapon ay nasa bahay na siya, ngunit nang dumating ang oras na iyon, tahimik pa rin sa labas ng pinto. Sa una, hindi ito ikinabahala ng kanyang ina na si Dina.
Inakala niyang baka may pansamantalang gawain sa paaralan o kaya may nakasalubong lamang nakaklase sa daan. Gayunpaman, habang lumalalim ang gabi, unti-unting napalitan ng kaba ang kanyang pag-aalala. Bandang 6:00 ng gabi, muli niyang tinawagan ang cellphone ng kanyang anak. May signal ang telepono at nakakapasok ang tawag ngunit walang sumasagot. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya sa mga kaklase, guro at kaibigan ni Jennifer. Doon nila nakumpirma na 4:30 ng hapon siyang umalis ng paaralan at wala ng ibang pinuntahan. Kasabay nito, may dumating na isang hindi tiyak na pahayag ng saksi. May nagsabing nakakita raw siya ng motorsiklo sa gilid ng kalsada at ang sakay nito ay isang hindi kilalang lalaki. Dahil dito, inilipat ng pamilya ang focus ng paghahanap sa pangunahing kalsada at sinuri ang mga surveillance video upang subukang matukoy ang misteryosong motorsiklo. Sa loob ng isang buong araw, naghalughog ang pamilya, mga kapitbahay at pulis sa buong komunidad. Naglabas ang pamilya ng missing person alert at umabot ang paghahanap hanggang 8 ng Enero. Sa araw na iyon, natagpuan ang katawan, isang balitang hindi lamang sumira sa lahat ng pag-asa, kundi tuluyang nagbago sa direksyon ng kaso. Sa sandaling makumpirma ang pagkakatuklas, ang insidente ay na-upgrade mula sa kaso ng pagkawala tungo sa isang kaso ng pagpaslang. Agad naman na rumisponde ang Balenciaga Police Department. Dumating ang mga investigador at crime scene unit upang simulan ang masusing pagsusuri. Bagamat ang katawan ay nagsimula ng mabulok, nananatili pa rin sa lugar ang maraming mahalagang ebidensya. Ang kinaroroonan ng katawan ay humigit kumulang 100 meters mula sa daanan, isang distansyang itinuturing na kritikal. Masyado itong malapit upang marinig kung may dumaan, ngunit sapat na malayo upang maiwasan ang agarang pagkakatuklas at makaiwas sa maraming bakas. Batay dito, pinaniniwalaan ng mga investigador na ang salarin ay lubos na pamilyar sa heograpiya ng Ganja Forest. Ang kalagayan ng katawan ni Jennifer ay lubhang nakakabigla. Sa paunang pagsusuri ng mga forensic expert, malinaw na ito ay isang malupit at komplikadong krimen. Batay sa ayos ng kanyang kasuotan, ang kanyang pantalon ay bahagyang nahila pababa at ang kanyang panloob na kasuotan ay magulo. Ipinahiwatig nito ang posibilidad ng sexual na pananakit. Gayunpaman, dahil ang katawan ay nakabilad sa mainit na kapaligiran ng gubat ng halos 48 oras at naapektuhan ng mga insekto at langgam, ang malalambot na tissue ay nagpakita ng matinding pagkasira. Dahil dito, hindi nakakuha ang mga forensic examiner ng sapat at tiyak na biological sample upang 100% na makumpirma ang naturang uri ng pananakit. Bagamat hindi malinaw ang pisikal na ebidensyang biolohikal, napakalinaw ng intensyon ng krimen. Ang pagtanggal ng kasuotan ng biktima ay hindi lamang para sa pagpapahiya. Mas lalong naging masakit ang natuklasan nang makita ang mga sugat na palatandaan ng depensa. May malinaw na mga hiwa at pasa sa kanyang mga braso at palad. Mayroon ding mga gasgas at dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ipinapakita ng mga sugat na ito na sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi sumuko ang 15 anyos na si Jennifer. Ipinaglaban niya ang sarili laban sa isang taong may hawak na matalim na bagay at buong lakas niyang sinubukang mabuhay. Nagbigay rin ng mahalagang pahiwatig ang mga personal na gamit na natagpuan sa lugar. Buo ang kanyang bag, pitaka at kunting pera at mga aklat-aralin. Ngunit ang kanyang cellphone, ang pinakamahalagang gamit para sa komunikasyon, ay natagpuan sa damuhan, tahimik at patay ang screen. Ito ang paliwanag kung bakit paulit-ulit man siyang tinatawagan ng kanyang ina ay walang sumasagot. Kapansin-pansin na hindi kinuha ng salarin ang cellphone o ang pera. Dahil dito,
Agad na inilipat ng mga investigador ang motibo palayo sa pagnanakaw. Malinaw na hindi pera ang pakay ng krimen, kundi maaaring selos, galit o isang baluktot na psikolohikal na motibo. Sa pagsusuri ng mga digital na bakas, may isa pang nakakabahalang detalye ang lumitaw. Sa panahong nawawala si Jennifer, biglang nabura ang lahat ng kanyang mga larawan sa Facebook account. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Kung si Jennifer mismo ang nagbura ng mga ito, sa anong sitwasyon niya iyon nagawa? Kung ang salarin naman ang may kagagawan, bakit pa niya inabala ang sarili na i-unlock ang telepono at burahin ang mga larawan ngunit hindi naman ito kinuha? Bagamat kalaunan ay may mga haka-hakang maaaring ang pamilya ang nagbura para sa privacy o kaya'y system error sa panahong iyon. Ang detalyeng ito ay nagdagdag ng masalimuot na hanay ng mga hinala sa kaso. Upang mapabilis ang paglutas, nagpasya ang mga otoridad ng Balenciaga na gumamit ng gantimpala. Sa isang lalawigang agrikultural na may limitadong kabuhayan, alam nilang ang pera ay maaaring magbukas ng mga bibig na matagal ng tahimik. Una, ang tiyuhin ng biktima na isang kasapi rin ng lokal na pamahalaan ay nag-alok ng 15,000 pesos bilang pabuya. Nang maunawaan ng pamahalaang lungsod ang bigat ng sitwasyon, direktang nakialam ang tanggapan ng alkalde. Itinaas ang gantimpala sa 100,000 pesos at pagkatapos ay 200,000 pesos. Mula noon, hindi na tumigil sa pagring ang hotline ng pulisya. Matapos salain ang napakaraming maling impormasyon at chismis, isang mahalagang pahiwatig ang tuluyang lumutang. Isang detalye na magbibigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Ayon sa mga saksi, noong ika-6 ng Enero, sa hapon ng pagkawala ni Jennifer, may nakita silang isang lalaki na palakad-lakad sa liblib na lugar na iyon at halatang balisa. Ang lalaking ito ay hindi estranghero, kundi isang residente na nakatira malapit sa lugar. Mas mahalaga pa, may kumakalat na mga pahayag na matagal na raw siyang nagpapakita ng hindi kanais-nais na interes kay Jennifer, pati na rin ng isang uri ng pagiging balisa at labis na pag-aalala. Mabilis na natukoy ng police hotline ang isang pangalan, Marlon Abdon Rasaot. Nang ipasok ang kanyang pangalan sa crime record database, agad na lumitaw na hindi siya isang karaniwang mamamayan. Si Marlon Rasaot ay isang dating prison guard. 9 na taon na ang nakalipas, siya ay nahatulan at nakulong dahil sa pagpatay sa anak-anakan ng kanyang kasamahan sa tirahan. Dahil dito, agad na napunta sa kanya ang atensyon ng mga investigador. Gayunpaman, hindi siya agad inaresto. Sa halip, itinalaga muna siya bilang pangunahing subject ng investigasyon upang hintayin ang mas matibay na resulta ng DNA at masiguro na buo ang chain of evidence. Ngunit sanay si Marlon sa panganib. Ang 9 na taon sa kulungan ay tila nagbigay sa kanya ng matalas na instinct. Nang subukan siyang lapitan ng pulis para sa isang routine na pagtatanong, hindi siya nakipagtulungan. Sa halip, nagpakita siya ng matinding pagiging agresibo. Batay sa police report, nang lapitan siya ng ilang pulis na nakasibilyan, bigla siyang bumunot ng sandata at sinubukang saktan ang mga alagad ng batas. Sinamantala niya ang kaguluhan at dahil pamilyar sa lugar, siya ay nakatakas at tumakas patungo sa kabundukan. Noong Biyernes, ika-9 ng Enero, buong puwersa ang ipinakalat ng lokal na pulisya. Ipinamahagi ang mga larawan ni Marlon Rasaot at nagsimula ang isang malawakang operasyon. Hindi lamang ito operasyon ng pulis. Nakiisa ang mga residente, ang mga pamilya ng biktima at maging ang mga lokal na katutubong komunidad. Ang kabundukang tinakbuhan ni Marlon ay sakop ng isang liblib na baryo, isang lugar na kilala sa masalimuot na topografiya at likas na mga taguan.
Batid ng mga otoridad na kung hindi siya agad mahuhuli at makakatawid pa sa mas malalim na gubat o makalipat sa karatig lalawigan, lalo pang magiging mahirap ang pag-aresto. Dahil dito, gumamit ang pulisya ng tinatawag na iron wall tactic. Isinara nila ang mga pababang daan, tulay at mga checkpoint. Kasabay nito, pinangunahan ng mga kasapi ng lokal na katutubong komunidad ang paghahanap sa loob ng kabundukan gamit ang kanilang kaalaman sa lugar. Sa wakas, noong Sabado ng madaling araw ng ika-10 ng Enero, natuntun ang pinagtataguan ni Marlon Rasaot. Siya ay nagkukubli sa isang malayong bahagi ng kabundukan at ayon sa ulat, sinusubukan lamang makahanap ng mapagkukunan ng tubig. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pagkakataong makatakas. Sa isang larawang kumalat online, makikita ang larawan ni Marlon nang siya ay maaresto. Kalbo, suot ang maruming kulay rosas na damit at napapaligiran ng mga kasapi ng komunidad na may hawak ng tradisyonal na sandata. Kapansin-pansin na malaki ang naging papel ng lokal na katutubong komunidad sa kanyang pagkakahuli. Tinulungan nila ang pulisya sa pagpalibot at pakikipag-usap sa sospek. Sa mga sandaling iyon, mainit ang emosyon ng mga tao. Mailang residente ang nais siyang usisain sa mismong lugar. Kung hindi dahil sa mabilis na pagkilos ng pulis at sa interbensyon ng mga leader ng komunidad, maaaring napahamak si Marlon sa galit ng taong bayan. Nang ikabit ang malamig na posas sa kanyang mga kamay, siya ay hindi na nanlaban. Sa kanyang katawan, natagpuan ng pulisya ang pinakamahalagang pisikal na ebidensya. Ang kanyang braso, leeg at katawan ay puno ng sariwa at malalalim na gasgas at pasa. Ayon sa mga eksperto, ang mga sugat na ito ay hindi karaniwang sanhi ng pagtakbo sa mga sanga. Karaniwan, ang mga gasgas mula sa halaman ay tuwid at iisa ang direksyon. Ngunit ang mga sugat sa katawan ni Marlon ay paikot, magkakaiba ang hugis at may malalim na ayon sa forensic examiner ay lubhang tugma sa mga bakas ng kuko ng tao. Isinailalim siya sa mahigpit na pagpabantay at dinala pabalik sa himpilan ng pulisya upang maiwasan ang posibleng pag-atake ng galit ng publiko. Ipinatupad ang pinakamataas na antas ng seguridad. Nang ilabas siya para sa media, suot niya ang bulletproof helmet at vest. Sa loob ng interrogation room, habang nakalatag ang ebidensya sa kanyang harapan, hindi nagtagal ang kanyang depensa. Sa presensya ng isang legal aid lawyer, nagbigay si Marlon ng formal na pag-amin. Ayon sa impormasyong kalaunang inilabas ng lokal na pamahalaan at pulisya, ipinaliwanag niya ang daloy at motibo ng krimen. Tungkol sa motibo, iginiit ni Marlon na hindi niya lubos na kilala si Jennifer at wala raw siyang personal na galit dito. Ayon sa kanya, naglalakad lamang siya sa lugar noong panahong iyon. May mga hinala na siya ay maaaring nasa abnormal na kalagayan ng pag-iisip, bagamat ang ganitong pahayag ay nangangailangan pa ng hiwalay at formal na pagsusuri. Nang makita niya si Jennifer na mag-isang naglalakad, ayon sa kanyang salaysay, biglang pumasok ang masamang pag-iisip. Nang pumasok ang dalagita sa masukal na bahagi ng taniman, bigla siyang sumulpot. Dahil sa taas at siksik ng mga halaman, nalamon ng paligid ang anumang sigaw. Pilitan niyang dinala si Jennifer sa mas malalim na bahagi ng lugar. Ngunit hindi siya sumuko. Bilang isang dalagitang nasa murang edad, nagpakita siya ng matinding pagnanais na mabuhay. Siya ay kumapit, sumipa at lumaban. At ito ang dahilan kung bakit naiwan ang mga bakas sa katawan ng sospek. Sa pinakamatinding bahagi ng kanyang pag-amin, ipinaliwanag ni Marlon kung bakit niya ginawa ang huling hakbang. Ayon sa kanya, matapos ang matinding pagtutol at pagkakasugat ng biktima,
Siya ay natakot. Natakot na siya ay makilala at maisumbong at muling bumalik sa kulungan ng kanyang kinasadlakan sa loob ng 9 na taon. Upang maiwasan iyon, gumawa siya ng isang hindi katanggap-tanggap na desisyon. Gumamit siya ng isang kurbadong kutsilyo na karaniwang ginagamit sa pag-ani ng tubo. Ayon sa kanyang pag-amin, dito nagwakas ang buhay ni Jennifer. Inamin din ni Marlon na nilabag niya ang biktima. Bagamat hindi ito ganap na napatunayan ng pisikal na ebidensya dahil sa kondisyon ng katawan, pinagsama ang kalagayan ng kasuotan at sariling pag-amin ng sospek kaya itinuring ng pulisya ang kaso bilang isang malinaw na rape at murder case. Matapos ang krimen, iniwan niya ang bahagi ng katawan sa hiwalay na lugar ilang metro ang layo sa pagtatangkang ipagliban ang pagkakatuklas. Ngunit sa harap ng makabagong forensic investigation, ang hakbang na ito ay walang saysay. Pagkatapos nito, tumakas siya mula sa lugar. Sa kasalukuyan, nakakulong na si Marlon Rasaot. Inihahanda na rin ng mga otoridad ang mga kasong rape at murder laban sa kanya. Bagamat nakasuspindi ang parusang kamatayan sa Pilipinas, siya ay haharap sa habang buhay na pagkakakulong na nangangahulugang gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Para kay Marlon, ang kulungan ay maaaring pamilyar na lugar, ngunit para sa pamilya ni Jennifer, ang kanilang mundo ay ganap na nagiba at ang sugat na naiwan ng trahedyang ito ay hindi na kailanman madaling maghilom. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kaso na ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na kaso.